Kami po ay lumalagak sa inyo upang kami gabayan mo ng iyong banal na salita. Pakainin mo po kami, Ama, upang patuloy kaming maging malusog sa aming pananampalataya. Dakilang Diyos, kami nagbabalik sa inyo ng papurit parangal sa pangalang isa mong anak na si Kristo Jesus. Amen. Ang sabi ng Hebrews chapter 1, verse 1. Noong una, nagsalita ang Diyos sa atin, mga ninuno, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ay nalikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Mga kapatid, sa umagang ito, bago tayo mag-aral ng ating paksang pag-aaralan, nais kong ipaalala sa bawat isa na tayo ay mahal na mahal ng Diyos at siya'y may magandang layunin sa ating buhay. Ang nais niya, ayon sa nabasa nating salita, ay nilikha niya tayo upang maging tagapagmana ng lahat ng bagay. Tayo daw po'y piniling tagapagmana. Ibig sabihin, mayroong ipapamana ang Diyos sa atin. Ano ang ipapamana ng Diyos sa atin? Ang Diyos mismo ang gumawa ng kanyang sariling desisyon na gawin niya tayong anak. Isang kwalifikasyon para tayo maging tagapagmana ay dapat tayo ay kanyang anak. Mga kapatid, nais kong ipahayag sa umagang ito na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Sino po ba ang mga anak ng Diyos? Tayong lahat. Kaya nga, sa pamamagitan ng kanyang anak, ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at tayo'y piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ngayon, sino ba ang anak? Ang sabi dito sa verse 3, nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. At kung sino ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan na makapangyarihang Diyos doon sa langit. Maliwanag sa salitang ito na ang ating sinasamba, ng ating pinaglagakan, ng ating pagtitiwala, ay ang Diyos anak, ay tunay na anak ng Diyos. At ang sabi ng nasusulat, siya ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung magkaganon, ganon din ang anak, siya'y Diyos. Yan ang sinasabi. Na ang lahat ng kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo. Na ang ibig sabihin, siya rin man ay Diyos. Ginamit po ang salitang ang lahat ng kalikasan ng Diyos, omnipotent, omniscient, omnipresent, ay nakay Kristo. At ang sabi, siya o si Kristo ang nag-iingat sa buong kalawakan, sa sinukob o the whole universe. At nilikha niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. Mga kapatid, maaring theological ang ating paksa, ngunit nais kong ipahayag bago tayo mag-aral ng iba pang salita ng Panginoon, na sa umagang ito, mayroong kang Diyos Ama sa kalangitan na nagmamahal, nag-iingat, umiibig, nagpapala sa bawat isa sa atin ngayon. Amin po ba? Gising na po ba ang ating kaluluwa ngayon? Amen? Lumilipad ang isip natin sa ating kalagayan, sa ating mga suliranin, pero nawa ang mga salitang ito ay sapat upang ma-realize natin, maraming salamat,
Amen. So mga kapatid, isipin nyo po, tayong lahat ay inalipin ng demonyo. Ang lahat ng tao ay nakasanla at hindi kaya niyang tubusin ang pagkasanglang ito. Tayo nga ay maaaring maayos ang buhay. Maaaring tayo ay maganda ang pamumuhay ngayon. Kung sakali mang maganda nga. Sabihin ang tayo isang ibon na maganda ang kinakain, ngunit nakakulong sa isang hawla. Sabihin ang hawlang ito ay ginto, ngunit ang katotohanan, tayo'y nakakulong. Ngunit mayroong Diyos na tumubo sa atin sa hawla ng pagkakakulong. Tayo po ngayon ay pawang mga niligtas ng kanyang banal na dugo. Lahat po ng mga niligtas ng banal na dugo ni Kristo Jesus ay magsabing Amen. At dahil tayo natubos na kanyang banal na dugo, tayo po'y itinuring na anak. Dahil yun po ang kaparaanan para tayo'y maging anak ng Diyos. At dahil po dito, mga kapatid, tayo ay nilinis sa ating kasalanan. At dahil dito, tayo ay naging anak ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, tayo'y tagapagmana ng Diyos. At ano naman ang ipapamana ng Diyos sa atin? Ang ipapamana ng Diyos sa atin ay ang buong kalawakan, ang buong kaligtasan natin. Ang sabi ng Biblia, ang bagong langit at bagong lupa ang titirhan natin. Ngunit ngayon pa lang, may dalawang uri ng kingdom. The coming kingdom and the present kingdom of God. Yung present kingdom of God, yung dito tayo nakatira sa mundong ito ngayon, ay ipinamana na rin ng Diyos sa atin. Nais kong basahin ninyo ang salita ng Diyos sa 1 John chapter 3, verse 1. Ang sabi, 1 John chapter 3, verse 1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ang dahilan bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Basahin niyo po ulit. Mga anak na tayo ng Diyos. Hallelujah! Gayon pa man, nahayag ang magiging kalagayan natin. Hindi pa. Mahayag pa lang. Kaya nga tayo'y mga anak ng Diyos. Tingnan nyo. Roma 8:16, 17. Basa. Ito ang sinasabi. Ang Espiritu ang nagpapatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Nagpapatotoo ba ang Espiritu nyo ngayon na kayo anak ng Diyos? Hindi ho ako nagsabi noon. Ang nagsabi ay ang Biblia. Hindi po ay ang iyong kinanibang relihiyon ang nagsabi noon. Ang nagsabi ay ang salita ng Diyos na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y mga, ano daw ho tayo? Tagapagmana. Ears. Tagapagmana ng Diyos. At kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung si Kristo po ang lumikha ng langit at lupa, kung si Kristo po ang nangangalaga sa buong sansinukob, si Kristo din daw po ang tagapagmana nito. At ang sabi ng Biblia, tayo hindi na itinuturing na alipin, servants, slaves, kundi tayo itinuturing na kaibigan. At hindi lang kaibigan ng Diyos, tayo itinuring ding tagapagmana at kapatid na si Kristo ang panganay na nabuhay muli sa mga patay. Tayo rin po ang kanyang mga kapatid. Kung magkaganon, tayo din po ay co-heirs of Christ, tagapagmana ni Kristo. Amen. Kayo ho ba'y nagagala kapag kayo naging tagapagmana? Hindi ho tagapagmana ng utang, kundi tagapagmana ng mga ari-arian ng inyong mga magulang. Hindi po ba nagagala kayo? Sino ho dito ang nagagalak pag ganon? Amen? Lahat ng pagsisikap ng inyong mga magulang, ang kanilang pag-iimpok, magulang din po kayo. Ang nais nyo
maibigay ninyo sa inyong mga anak upang sila'y mabuhay din ng maayos. Ganun din po pala ang Diyos Ama sa langit. Nais niya tayo maging tagapagmana ng kalangitan at ng kalupaan at ng lahat ng nasa Kanya. Tunay ang Biblia nagsabi tayo magiging tagapamahala niya sa millennial kingdom, maging sa darating na bagong langit at bagong lupa. Ngunit may sasabihin po ako sa inyo, makinig po kayo. Yan po ay future kingdom of God. Ngunit the present kingdom of God today, tayo ho'y tagapagmana ni Kristo. Kung magkaganon, tayo din po ay may karapatan. Meron ho tayong authority na pamahalaan ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating mga buhay today. Amen? At ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay una, ang iyong katawan. Ang iyong katawan. Ang iyong buhay. Kaya, lagi mo sasabihin, this body is the temple of the Holy Ghost. Amen? Kaya kung may karamdaman ka ngayon, ipagkatiwala mo sa Diyos, hindi ito templo ng bukol, hindi ito templo ng nana, hindi ito templo ng mataas na cholesterol, ng mataas na sugar level, hindi ito tirahan ng myoma, hindi ito tumor or cancer. This is not the body to give me infirmities. This is the body na ako'y magiging malusog upang ako'y maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. Dahil ito ang mana ko mula sa Panginoon na nagsabing, I am wonderfully and perfectly made. At lahat ng nangangailangan ng kalusugan ng katawan at nakatanggap na ng kagalingan at ng pala ng Diyos sa buhay ay magsabi ng Amen. Amen. Lord God Almighty, we thank you. Kaya mga kapatid, kung ikay tagapagmana, meron kang authority. At dahil meron kang authority, meron kang power. Amen? Ang demonyo, gustong masira ang iyong mana. Gustong masira ang iyong tinatanggap na kaharian ng Diyos. Ayaw niya na ikay lalagong espiritual. Ayaw ng demonyo na ikaw ay sasagana ang buhay. Ang gusto ng demonyo, nakawin, sirain, wasakin, patayin ka. Ngunit dakilang Diyos, nagtalaga siya ng mga anghel sa bawat isa sa atin upang tayo bantayan. Amen? Amen? Nagtalaga siya ng mga guardians para tayo ingatan at nandiyan ang kanyang gabay, ang banal na espiritu upang tayo ay kanyang gabayan sa ating mga desisyon upang hindi tayo mapahamak. Amen? Purihin ang dakilang Diyos. Kaya kung magkaganon kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, ako'y nagagalak, nandiriyan ka, kapatid kita kay Kristo, at tayong dalawa'y tagapagmana. Paghahatian natin ang biyaya ng Diyos. Hallelujah. Tayo kapatid, tagapagmana tayo ng Diyos na buhay. Amen. Amen. Sa mundong ito, magkakapatid, nag-aaway sa isang kapirasong lupa. Tama po ba? Nag-aaway sa mga kaunting pera, nasasacrifice relationship. Pero sa mga anak ng Diyos, talaga pong tayo ay ganap na pong pinagpala niya. Nasa atin na ang lahat. At tanggapin po natin yon sa mga kapatid sa umagang ito bilang anak ng Diyos. Sa bawat araw ng ating buhay, gamitin mo ang iyong karapatan bilang anak ng Diyos. Huwag kang magpapatalo sa demonyo. Huwag kang magpapatalo sa mga hamon ng mundong ito. Kung ito ay likha ng iyong mga maling desisyon sa past, kung ito man ay likha ng kaaway, kung ito man ay likha ng tao, huwag kang magpapatalo. Lalabanan mo dahil kasama mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Maninindigan ka lang sa pananampalataya, magtitiwala tayo sa Panginoon na ang kanyang mga anak ay di niya pinababayaan. Dahil tatandaan mo, you are a child of the living God. Sabihin mo nga sa iyong sarili, anak ako ng Diyos. With conviction, sabihin mo, anak ako ng Diyos. Nasa akin ang karapatan na maging tagapagmana ng current kingdom of God at
future kingdom of God. Amen. Sabihin mo sa sarili, mayroon ako, dahil ako ay anak ng Diyos, mayroon akong kapangyarihan, at mayroon akong karapatan. I have the authority, and I have the power. Rule, because I am a child of the living God. Amen! Palakpakan nga po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Glory to God. Alam mo mga kapatid, dapat natin talaga itong ika sa isip na tayo'y anak ng Diyos. Itatanim niyo po yun sa inyong mga espiritu. Amen? Amen, amen, and amen. Punta ho tayo sa ating paksa sa umagang ito. Opening pa lang pala yun, hindi paksa. Opo. At ko lang emphasize sa bawat isa na napakahalagang maintindihan natin kung sino tayo. Kung sino ho tayo. Glory to God. Glory to God. Anak ho tayo ng Diyos, hindi tayo pwedeng inaapi-api ng demonyo. Dahil ho tayo ay anak ng Diyos, kilala mo kung sino ang ama mo, at dapat kumilos tayo, mamuhay tayo, mag-isip tayo na nakalinya kung paano po mag-isip ang ama natin sa kalangitan. Glory to the living God. Amen. Ang paksa natin sa ibagang ito ay natutungkol sa takot sa Diyos. Pag po ba hinabol kayo ng aso, anong naghahari sa kalooban mo? At yung aso ay tipong galit na galit at kumakahol. Ano ang inyong nasa isip? Hindi na ho kayo makapag-isip. Puno na kayo ng takot at naghahanap na kayo ng pamalo. Tama? Depende kung anong reaction mo. Pero anong natural reaction? Siyempre, palayo. Bakit? Siyempre, takot. Salamat na lang po sa Taguig, sa atin dito, ay may libreng rabies vaccination. No? Kung hindi, RITM tayo niyan. O mga private clinic, ay napakamahal po. Pero sa Taguig, residensya ka lang ng Taguig, libre po yun. But by the way, libre man o hindi, ayaw po nating makagat. At masakit po yun. Ngayon, ang tawag po doon ay takot. Hinabol ka naman ng tatay mo kasi pasaway ka. Talaga naman, pasaway ka. Ngayon hinabol ka. Anong gagawin mo? Siyempre, dahil pasaway ka, tatakbo ka, di ba? Ayaw mong mapalo. Nadapa ka. Sub-sub ka. Dugo ang uso mo. Anong gagawin ng tatay mo, ng nanay mo? Papaluin. Hindi. Ang gagawin ng nanay mo, tatay mo, dadamputin ka, papagpagan ka ng alikabok, pupunasan ka ng uso mong may kaunting dugo at may pawisan ka, at habang nagsasalita ng kung ano-ano bilang magulang, pero nandun yung pag-aalala sa iyo. Tama po ba? Kapatid, yan ang kaibahan ng takot sa Diyos at takot sa iba pang mga bagay. Natatakot tayo sa Diyos, hindi dahil tayo ay natatakot, horror fear, gawa ng horror, gawa ng kaba. Natatakot tayo sa Diyos dahil ayaw natin siyang masaktan. Natatakot tayo sa Diyos dahil iginagalang natin siya. Naintindihan na po natin kung ano ang kaibahan ng takot sa Diyos at takot sa mga bagay na nasa paligid natin. Mahalaga ba ang takot sa Diyos? Napakahalaga po. Dahil alam natin ang Diyos ay banal at makapangyarihan. Basahin po natin. Ang sabi ng Hebreo, maglingkod tayo na may paggalang at pagkatakot sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay apoy na tumutupok. Mga kapatid, dapat nating igalang ang Diyos. May tanong po muna ako sa inyo. Ano po ang gusto nyo sa isang tao? Minamahal nyo,
pero hindi mo iginagalang, number 1. O iginagalang mo, pero hindi mo minamahal. Pangatlo, minamahal mo at iginagalang mo. Ano ho ang gusto nyo? 1, 2, and 3. Siyempre yun ang sagot. Pero pwede bang minamahal mo pero di mo iginagalang? Pwede ba? Minamahal mo pero di mo ginagalang. Nagtitiis ka lang. Number 2, iginagalang mo pero hindi mo naman minamahal. Lalo na yung mga may power, may position. Ginagalang mo lang because of the authority. May magagawa siya may impluensya siya, apektado ka. Pero hindi mo siya minamahal. So again, the perfect scenario is, minamahal mo at iginagalang mo. Glory to God. At yan ang gusto ng Diyos na gawin natin. Minamahal natin siya, iginagalang natin siya. Tandaan natin ang Diyos ay manlilikha ng lahat ng bagay. At siya rin ang humahatol. At siya rin ang namumuno. He is a king, He is a judge, and He is the creator. Grabe po yun. Kaya nga po, tama lamang na makilala natin siya sapagkat siya po ang may taglay ng lahat ng katangiang ito. Amen po ba yan? Bakit po tayo takot sa pulis? Takot tayo kasi may authority sila. Pero pwedeng hindi natin sila ginagalang. Tama po ba? Takot lang tayo. Hindi natin sila mahal. Pero kung napakaganda, kung ang sino mang namumuno sa atin ay iginagalang natin at minamahal din natin. Glory to God. Yan po ang unang dahilan. Dahil meron tayong makapangyarihan at banal na Diyos. Kaya karapat-dapat lamang natin na siya ay igalang at katakutan. Tama po. Ang sabi ng Biblia, siya'y parang apoy na tumutupok. Takot po ba kayo sa apoy? Takot po ba kayo sa apoy? Opo naman, grabe po. Pag apoy na ang pinag-usapan, nakakatakot. Pero gusto nyo hubang magluto nang walang apoy? Hindi pwede. Tama po ba? So kung kusinero ka o nagluluto ka at takot ka sa apoy, lumayo ka sa kusina. Ibig sabihin, hindi ka na magiging mabuting kusinero. So ang bottom line, tamang paggamit ng apoy. So the same thing sa Diyos, ang sabi, siya'y parang apoy na nakasusunog. Ibig sabihin, siya'y humahatol, siya'y nagpupurify, siya'y naglilinis. Ibig sabihin, tamang pagkaunawa sa Kanya. Tamang paggamit sa apoy. Siya'y kagamit-gamit, ngunit kapag hindi tama, pwede niya tayong tupukin. Number 2, ang takot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Ang sabi ng Biblia, Wikaan, siyam. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kung walang takot sa tayo, sa ating kaisipan, ay nasusunod lamang ang ating sarili. Alam niyo po ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay ito, doing what you want to do. Ginagawa mo kung ano ang gusto mong gawin. At yan ang kasalanan ng mga tao noong mawala na si Moses. Nung mawala na si Joshua. Ang mga Israelita ay they do whatever they want to do. At dahil po yun kaya kinakailangan ang karunungan. Ano sa Tagalog ang karunungan? Ano sa Ingles? Wisdom. Anong kaibahan ng wisdom sa knowledge? Knowledge are facts. Knowledge are information. Ang daming laman ng utak. Genius. Para kang AI. Lahat alam. Lahat ay natututunan. Ngunit, pwedeng hindi ka pa rin matalino o marunong. Bakit? Kasi ang wisdom ay ang tamang paggamit ng mga information, ng mga kaalaman. Naintindihan po ba natin?
Naintindihan po natin yon. So tamang paggamit yung kaalaman. Kaya nga, ang pasimula ng karunungan ay ang takot sa Diyos. Ika'y marunong. At ang napakaganda pong guide natin, sa bawat desisyong gagawin natin ay ito. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa isang particular na issue? Ano ang sinasabi ng Diyos na dapat kong gagawin? Ito ba, at titiyakin ko po sa inyo, kung ano ang sinasabi ng Diyos sa salita niya, yun ang nakalulugod sa Kanya. Kapag hindi sinasabi ng salita ng Diyos na ito ang dapat mong gawin, you should do this, o hindi sinasabi ng Diyos na you should not do this, then, tiyak, pag ikay nagdesisyon, kailangan mo ng wisdom. At ang wisdom na yun ay makikita mo sa Biblia. At makikita mo rin yun at maririnig mo kung ikaw ay nakikipag-commune sa Diyos through prayers and meditation. And the Lord will talk to you. Kaya ang sabi ng Biblia, kapag ikay nakahiga na, nagmumuni-muni, iyong kausapin ang Diyos at iyong damhin ang iyong kalooban. Tama, nararanasan niyo po yun? Nababalabalan sa inyo ang mga sitwasyon kapag kayo nagpapahinga na, willing kang makinig, at ang Diyos ay handang magsalita sa atin. Kapag po tayo'y nagdi-devotion, kapag po tayo'y nakikinig sa mga pangangaral, naririnig mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay. At yun po ang simula ng karunungan. Amen? Yun po yung bigla pong lalabas sa isip mo na ito ang tama. Ito ang tama. Kaya nga po, napakaraming tao ang matatalino, ang daming title, ang daming course, ang daming pinasang mga examination, may mga title sila, may PhD, may masteral degree, mayroong doctor, engineer, and all those sort of designation. Pero bakit may mga desisyon na mali? Dahil lamang sa maleta, nagmamali ng desisyon, nakakaligtaan ang Diyos. Nakakaligtaan ng tama. Bakit? Kasi wala na yung karunungan. Kinakailangan i-apply natin ang karunungan. Naintindihan po natin? At ang karunungan yon ay makikita natin sa pagkakilala kay Kristo, sa Biblia, sa salita ng Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? Minimeditate namin nitong nakaraan yung buhay ni Solomon. At alam natin, siya ay napakatalino. Tama po ba? Siya po ay hindi talinong pagkatao lang na genius ang utak. Hindi po. Nilagyan siya ng Lord ng katalinuhan. Pero bakit dumating ang panahon na parang hindi niya na-apply ang kanyang karunungan? Bakit? Kasi nga, lumayo siya sa Diyos. Nalikha niya ang aklat ng kawikaan. Sinulat po niya yan. Sinulat niya ang Ecclesiastes. Ang dami po niya magagandang bagay na sinabi. Pero, lumayo siya sa Diyos. Ilan ang asawa ni Solomon? 1,000. At bawat isang asawa niya may kanya-kanyang Diyos. At pinagpagawa niya ng templo. Nalayo ang kanyang kalooban. Napunta siya sa mga makamundong bagay. Siya'y matalino, pero nawala ang wisdom. Hindi niya na-apply ang karunungan. Salamat na lang. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 12, verse 13, ito ang tungkulin ng tao, ang matakot siya sa Diyos. Amen? Ang matakot siya sa Diyos at sundin ang kalooban at mga utos ng Diyos. Salamat sa Diyos, bumalik ang kanyang pagka-born again. Bumalik ang kanyang pagkakilala sa Diyos at nagpakumbaba siya kay Yahweh. Ngunit yun ay karunungan. Ang manumbalika ay isang karunungan. Kaya nga mga kapatid, ang pagkakilala sa Diyos, ang takot sa Diyos, ang pasimula ng karunungan. I-apply po natin ito sa ating buhay. Malaki o maliit na bahagi ng buhay natin, karunungan. Paghawak ng pera, karunungan. Amen? Baka nangungupit tayo, baka nagnanakaw tayo. Kahit sintibo yan, pag nanakaw yan. Karunungan. Naintindihan po natin? Baka tayo ay mayroong maruming pangangalonya sa isip.
pangangalon niya. Ito po'y hindi nakakalugod sa Diyos. Ang Biblia ang nagsabi, do not defile the bed ng iyong matrimonya ng kasal. So hindi ho yan kinalulugod ng Panginoon. Kinakailangan po ng decision. Amen? Kinakailangan ng wisdom. Naintindihan po natin? Maliliit na bagay. Baka tayo ay nagagamit ng demonyo para maging announcer ng kasiraan ng iba. Ginagamit tayo sa kalupunan ng Marites Club. O tayo ginagawang announcer ng iba't ibang DCMM, DCRH station, DCWB, at ang sabi ng Biblia, huwag kang maninira ng iyong kapwa. Mga ganun bang bagay? Maliliit pero minsan nakakaligtaan natin. Amen po ba? Wala na po doon yung ating karunungan. Pero kung i-apply natin ang ating karunungan sa mga bagay, amen, and amen, and amen. There is safety sa karunungan. At lagi natin babasahin ang kawikaan. Kasi nandyan po ang mga karunungan ng Diyos na nais niyang maisapamuhay natin. Naintindihan po ba natin? Always ask the Lord, Lord, tama po ba itong aking gagawin? Kaya nga kung may takot tayo sa Diyos, bawat desisyon, bawat plano, ang tanong, Panginoon, ako po ba'y magkakasala? Ito po ba'y nakakalugod sa inyo? Hindi nakakalugod. Amen po ba? Amen? Glory to God. So gagawin po natin yan. Amen. Number 3, pinipigil tayo nito sa kasalanan. Ano ang sabi ng Biblia? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pagkapuot sa kasamaan. May sasabihin po ako sa inyo. Mahalaga po ito. Tayo'y nasa laman. Kahit na po tayo'y naligtas, nag-aalsa pa rin sa buhay natin ang laman, the flesh. Amen? Tama ang Biblia. Kanya nang tinubos ang ating kasalanan noon, ngayon, at kasalanang darating. Praise be to the living God. Walang issue sa kaligtasan. Tayong lahat ay ligtas. Amen po ba yon? Ngunit ito ang katotohanan. Patuloy pa rin tayo na nakikipaglaban sa kasalanan. The power of sin has no more effect to us. But the enticing enticing power of sin is still operating sa buhay natin. Bakit? Nasa laman pa rin tayo. So, ang ibig ko po sabihin, patuloy pa rin tayong lumalaban sa kasalanan. Kaya nga lang, may katulong na tayo. At ang katulong natin ay ang biyaya ng Diyos. The power of God for us to resist the power of sin. Amen? Naintindihan niyo po. Kumbaga po sa gamot, lumalaban na yung antibodies natin. May sarili ho tayong panlaban sa katawan Pero sinusupplement nung iniresita ni doktor para lalo kang lumaban. Naintindihan niyo po? So ganun din. Tayo po ay malaya na tayo sa karamdaman, ngunit patuloy pa rin tayong inaatake ng mga karamdaman. Ang kailangan natin ay nandiyan ang power of the Holy Spirit para tayo ay matulungan na lumaban sa kasalanan. Naintindihan po natin. So, ulitin ko. Let us continue to fight yung pong enticement ng kasalanan. Hello? At ang panlaban po doon ay ang takot sa Diyos. Kasi alam mo, mayroong paghatol. Alam mo, may Diyos na nakatingin. Alam mo na mayroong consequences ang lahat ng magiging decision mo sa buhay na ito. Kung pinatawad ka man ng Diyos, and I'm sure, humingi lang tayo ng patawad sa Kanya, ang Diyos ay ganap, tapat at matuwid upang tayo patawarin. Pero take note, the effect of your disobedience, you will reap what you sow. Amen? O, ginamit ng
Buddhist ang teaching na yan, o ng Hindu, yung you sow what you reap, yung, di ba? Kinuhaho nila yan eh, nasa Biblia yan. Pero katotohanan po ang salitang karma. Tama po ba? Purihin ang Panginoon. Kahit na may power, yung pong epekto ng kasalanan, tayo po ay pwedeng patawarin ng Diyos. Yun nga lang, you suffer the consequences. Sige, David, oo, pinatawad na kita. Create in you a clean heart. Pero, mamamatay yung anak mo. Pangalawa, mahati ang kaharian mo. Naintindihan po ba natin? So, ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, ang karunungan at ang takot sa Diyos ay nagtutulak sa atin na maingatan tayo sa paggawa ng kasalanan. Ibig sabihin, ito ang nagsasabi sa atin, dangerous. Mag-ingat ka. Ingatan mo sarili mo. Naintindihan po natin. Sino pa ho ba dito ang, siyempre, totoo po ito, di po ba? Nakakapag-isip pa rin tayo ng medyo negative, tama? Nakakapahatol tayo sa tao. Nakikita pa rin natin, mula ulo hanggang paa, nahatulan natin, nami-misjudge pa rin natin. Nagmamarites pa rin naman tayo, tama po ba? Di po ba? O mga guys, pag nakakita kayo ng Miss Universe, napapatingin ka pa rin naman. Tama po ba? Alam nga namang di ka tumingin. Naintindihan natin? Ganon din kayo, mga girl, di ba? Pag nakakita kayo ng mga artista, di ba? Tili pa rin naman kayo. Kita ko yung mga kadalagaan, mga kababayan, na tumitili pag nakita yung mga gwapong mga artista. No, wala namang masama. In some extent, paghanga lang naman. Pero whether you like it or not, naiintays pa rin tayo sa mundong ito. Amen? Nakakagawa pa rin tayo ng mga, sabi nila, white lies, black lies. Lies pa rin yun. Pero nagagawa pa rin natin. Tama po ba? Sinong pumiperfect ng buhay sa mundong ito? Walang magtataas ng kamay? Salamat naman, walang nagtaas. Kasi sinungaling ka. Ang ibig ko lang sabihin, praise be to the living God. Naglalakbay tayo sa dagat na kasalanan, ngunit hindi tayo naglulunoy. Tayo nasa bangka na kay Kristo. Kaya lang, may tulamsik. Sumakay ka ho sa sasakyang dagat, at pag malakas ang alon, talagang matatamaan ka ng alon. Depende sa lakas ng alon, depende sa bangka mo. But the bottom line is, pwede kang mabasa ng alon. Pero hindi ka naglulunoy doon sa tubig ng kasalanan. Naintindihan nyo po? So, pag lang, punas-punas lang. Ang sabi ng Biblia, daily, if you sin against the Lord is just to forgive us from all our sins and unrighteousness. 1 John chapter 1, 1 John 1:9. Naintindihan natin. So, dahil dito sa karunungan, dahil dito sa takot sa Diyos, pinipigil niya tayo sa ating paggawa ng kasalanan. Amen? Nung araw, wala tayong pakialam. Bahala na si Batman. Gagawin natin kung anong gagawin natin. Tama ba? Walang deterrent. Pero ngayon, bago mo gawin ang isang kasalanan, napapaisip ka. At kapag nagawa mo na, kung ikay tunay na anak ng Diyos, ito ang checking. Kapag nagawa mo na isang kasalanan, ang banal na espiritu, hindi ka patutulugin. Hello? Dati noon, pag nakagawa ka ng kasalanan, tuwan-tuwa ka. Aba, nakaisa ka. Mapayapa ang tulog mo. Pero nung ikay maborn again, kapag ikay gumawa ng kasalanan, at alam mong yun ay mali, bagamat ikay nakinabang, bagamat ikay sumaya, pagdating na ng gabi, nandyan na ang konsensya mo. Konsensya, sabi ng term ng mundo. Pero in reality, it is the Holy Spirit moving in your life, reminding mo sa iyo, anak, hindi tama ang ginawa mo. Amen? At hanggang dumating ang time, magsisi ka, kaya yung kalabaw na ninakaw mo, isinauli mo ang tali. Ngayon, hindi ka patutulugin ng Panginoon, ibabalik mo na yung kalabaw, hindi lamang yung tali. Tama po ba? So, ganun po yun. Yung manok na dumapo doon sa kaserola mo sa bahay, yung manok ng kapitbahay,
Punta ka na sa kapitbahay mo, kumpare, ang naibigay ko lang sa iyo ay yung niluto ko nung isang araw na tinola. O, pasensya na, manok mo yun. Pasensya na, papalitan ko na lang. Mga kapatid, nandyan ang banal na Espiritu. Amen? Andyan ang banal na Espiritu, pinipigil niya tayo sa kasalanan. Ang kasalanan ay kumakatok lagi sa pintuan ng ating puso. Ngunit purihin ang Panginoon sapagkat nagbigay siya ng batas. The law. Wala na ho ba ang batas? Yan ang tanong. Kailanman hindi mabubura ang law. The law of Moses. May sasabihin ako sa iyo, this is doctrinal, I want you to understand. Being a born again, you must know this. Tayo po ay wala na sa batas. Ngunit, hanggang ngayon, the moral of the law is still in effect, Pastor RJ. The moral of the law. The Bible says, one of the 10 commandments, thou shall not kill or murder. Kahit sabihin natin wala na ang batas, kahit nabubuhay tayo sa biyaya, dapat mo pa rin sundin na huwag kang papatay. Amen? So therefore, the law was written by the Lord, given by the Lord, para ipakita na tayo makasalanan. Yes, in terms of salvation, we are all saved by grace. We are all saved through faith to Christ. Hindi dahil sa pagsunod sa batas, kasi nga walang makasunod sa batas. Kahit si Moses na sumulat ng batas, nilabag ang batas, wala hong makakasunod. No one follow the standard, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans chapter 6 verse 23. Ngunit kapatid, yung pong biyaya ng Diyos ang nagligtas sa atin. So therefore, isummarize ko, we are saved by grace through faith to Christ, at ang batas ay mananatili dahil ito po ay kalooban ng Panginoon, ngunit ito'y nakalagay lang dyan para tayo'y huwag lumabag sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Pag ho tayo nagdadrive, pag ho tayo naglalakbay, nakadaan na kayo sa mga sigsag. Nakadaan na kayo sa mga sigsag. Tapos yung driver nyo, ang galing mag-drive. Ang bilis mag-drive. Talagang sa galing niya, natuto kang mag-pray. Pray ka talaga, Lord, makarating naman po kami ng ligtas. Ingatan mo po aming kaluluwa, nagsisi ka na tuloy, galing. Yung pastor na nagpe-preach, nakatulog ka. Yung driver na nagdadrive, aba, gising na gising ka. Sino ngayon ang mas magaling? O, gising na ho, yung iba dyan tulog. So, pero mga kapatid, mayroon pong rails. Diba? May mga harang yung mga bangin. Naku, maglakbay ka dyan sa Halsana Highway. Diyan ho sa papuntang Benguet, Sagada, grabe ho mga bangin. But anyway, ang ibig ko po sabihin, bakit mayroong mga harang? Yun po ang batas. Yun ho ang law. Amen? Yun po ang katulad ng law of Moses. Yun yung mga utos ng Diyos. Iniingatan tayo na dumaan sa mali. At kung tayo'y mapasadsad sa gilid, iniingatan tayong mahulog sa bangin. Amen? Amen. Pumunta ka ng Baguio, dumaan ka sa Marcos Highway. Naku, ang lalaki ng mga pader. Talagang sementado. Hindi ka mahuhulog sa bangin. Dumaan ka ho sa, ano ho ba yung isa pandaan? Ano nga po yung isandaan? Laging may landslide, laging may nahuhulog ng mga bato. Cannon Road. Wala ho tayong magawa. Talagang nabibiyak yung gilid, kasama yung railings. Ayan ho. Ang problema sa Marcos Highway, napakaraming malalaking truck. Saka medyo malayo. Hindi katulad sa Cannon Road. Bawal ang mga truck at bus. Kaya lang, may leon. Naintindihan niyo po? Okay. But anyway, punta na ho tayo sa kwento. Ang kwento natin, you are righteous with Christ at patuloy mong kalabanan ang enemy.
Huwag kang kakampante. Si David, kaya siya nagkasala kasi hindi siya nakikipaggera. Hindi siya naka-alarm. Wala siyang magawa. Palakad-lakad doon doon sa bubungan niya ng palasyo. Kung ano-ano tuloy ang nakikita. Ingat po tayo. Amen? Ingat po tayo sa mga Facebook nyo. Ingat po tayo sa mga online nyo. Biglang may pop up na lang doon. Mga magagandang tanawin. Hello? Magagandang tanawin makikita nyo. Kaya mag-ingat po tayo. Ingatan natin ang ating mata, kaisipan, sapagkat marami pong ino-offer ang mundo na pwedeng magkasala tayo. Amen po ba? Amen. Number 3, dahil dito may blessing ang buhay natin. Ang pagkatakot sa Panginoon ay tunay na pagpapalain niya tayo pag nakita niya na ikay sumusunod sa Kanya. Yun ang maganda sa Diyos eh. Pag nakita niya na sumusunod ka sa Kanya, pagpapalain ka niya. Amen? Kung isasakripisyo mo ang mga bagay na magpapasaya sa iyo at susundin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, bagamat mahirap gawin to, pagpapalain ka. Kaya sabi ng Panginoon, carry your cross daily. Alam niyo po ba yung cross na yon? Ang cross na yon ay yung gusto mo at gusto ng Diyos, nag-cross. Nakuha nyo? Nagbanggaan. Magdidesisyon ka ngayon. Gusto mo o gusto ng Diyos? Alin ang susundin mo? Amen. Pag sinunod mo ang kalooban ng sarili mo, mapapahamak ka. Wala kang wisdom. Ngunit kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, ikaw ay naging masunurin, ikaw ay may takot sa Kanya. At ang sabi ng Biblia, thy word is a path, thy word is a lamp unto my path, it is a light unto my feet. Di ba? And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At pag ginawa mo po yun, kapatid, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. Amen? Amen. Medyo lamang mahirap kasi magkukross ang iyong kalooban at ang cross ng Diyos. Pero kapag po naging masunurin tayo sa Diyos, may blessing ang buhay mo. Gusto niyo ba ng blessing? Maging masunurin tayo sa Diyos. Maging masunurin tayo, lumayo tayo sa mga mali bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Kaya nga ang takot ay dahil tayo'y hindi namumuhay sa kabanalan ng Panginoon. May tanong po ako sa inyo. Bakit nung magkasala si Adan at si Eva, sila'y nagtago? Bakit? Natakot sila, di ba? Sinabi nila, natakot po kasi kami sa inyo, Panginoon. Ibig sabihin, yung takot ang namayani sa kanila. Kasi nagkasala sila. So, dapat ang mamayani sa atin, dahil tayo wala na sa kasalanan, ay yung relationship with God. Amen? Naglalakad daw po ang Panginoong si Yahweh sa harden. Nasaan ka na, Adan at Eva? Alam naman ng Lord kung nasaan sila eh. Nagtatago. Ang dahilan lang nila at palusot ni Adan at Eva, kasi hubot-hubad na kami. Na-realize nila na sila ay walang damit. Ibig sabihin, walang glory ng Diyos. Ang suot po nila ay hindi po yung damit nating natural, kundi yung liwanag, the glory of God. Nagliliwanag po sila. Amen? Katulad ng mukha ni Moses nung makausap ang Lord doon sa bundok Sinai, nung ibigay ang 10 utos, nagliliwanag si Moses. Nakita na kayo ng alitap-tap? Nakita na kayo ng alitap-tap? Oo, hindi. Sa buhay nyo. Kahit kailan, di kayo nakakita alitap-tap? Kawawa naman kayo. Wala na kasi ngayon eh. Yeah, di ba? Sa bukid. Oo. Tapos sabi ng mga tatay, nanay natin, pag may alitap-tap yung puno, uy, may naglalaro ng mga duwende. Di ba ganon? Oo, marami po noon sa bukid. Pero dahil dito, may liwanag ang buhay, gawa ng Meralco, pinaalis na ang mga alitap-tap. Ayun po yun. Anyway, ganun yung liwanag na nalabas kay Moses at liwanag ni Adan at ni Eva. So, kaya wag tayo magtaka kapag may kapatiran na nawawala sa simbahan, wag mong ma-open, hindi ito true to all,
Pero most of the time, kaya nawawala, hindi makaharap sa Diyos, sa fellowship. Naintindihan niya? Kaya wag naman sana nawala ka, alam mo na bakit? Kasi guilty ka. The Bible says, the sinner cannot stand in the assembly of the righteous. Ngayon naman tayo, mga kapatid, kung tayo malakas, tungkulin natin na sila'y palakasin. Kasi may pinagdadaanan. Amen? 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 Pero may hints ka na, kaya nawawala si kapatid, kasi ang hirap magtaas sa Panginoon kapag nag-worship, pag alam mo na mayroon kang itinagong patay na daga doon sa tokador ng iyong cabinet. Tama po ba? Tama po ba? Kahit malayo ka na sa bahay mo, kahit nandito ka na sa church, naaamoy mo pa yung amoy. Tama? Lumanit na sa balat mo at sa damit mo. Hello? Yun yung daga, ibig sabihin, kasalanang nakatago. Amen po ba? So ngayon, ayaw mo nang umattend. Kaya tayo mga kapatid, kailangan kong tulong nyo. Pag may ganong kapatiran, i-encourage natin. Huwag na nating ikundina. Amen? Huwag tayong magkukundina. Kasi may pinagdadaanan. So wisdom. Wisdom, may blessing ang buhay kapag sumusunod tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen? Balikan nyo ang buhay nyo. Tingnan nyo yung mga pagsunod na ginawa nyo sa Panginoon. At makikita nyo, naligtas ka niya. Dahil naging makasumunod ka sa Kanya. Amen? So, intimacy with God, nagsisimula kapag po tayo ay may magandang relasyon sa Kanya dahil may takot tayo sa Kanya. Tingnan nyo po, may boss ka. Sino dito nakaranas na may boss? Lahat halos tayo, di ba? May teacher ka. Di ba naranasan mo teacher? Di ba may takot ka sa Kanya? Pero yung takot na may paggalang sa posisyon niya. Takot ka sa teacher mo, pero mahal mo siya. Kasi tinuturuan ka niya, ginagabayan ka niya. Tama po ba? Kasi kung kahit ako po'y buhay sa organization. Marami akong, hierarchy. Alam ko ang hierarchy. Nakukuha niyo po. Corporate person ako. In the sense na manager ako. So, ilang pa yung layer ang kasunod mo hanggang chief executive officer. Tama? Maalam po akong gumalang sa kanila at magmahal sa kanila. Kasi boss sila eh. Respect them. Matindi yung kanilang posisyong ginagampanan, tungkulin. So, ang ibig ko po sabihin, may covering ka. Kapag ikaw po ay may pag-honor. Same thing sa Diyos. Kung ginagalang mo ang Diyos, i-cover ka niya. Puproteksyonan ka niya. Amen po ba? At ito pa, pag may paggalang ka sa somebody na mas mataas sa'yo, may intimacy ka sa Kanya. Isipin niyo po, pag kayo hindi natakot sa Kanya o hindi sumunod sa Kanya, di ba lagi kang palayo? Ayaw mong magpakita. Tama? Ayaw mong magpakita sa teacher mo, sa principal mo, sa supervisor mo, sa manager mo, kasi baka ka matanong, baka ka masabihan. Tama ba? Ayaw mong magpakita sa pulis. Ayaw mong magpakita sa government officials. Amen ba? So, purihin ang Panginoon. So, nagbibuild ng intimacy, huwag niyong gayahin si Adan at si Eva na nagtago kapag mayroon kang takot sa Diyos. I-summarize na natin. Dahil ang takot sa Diyos ang buong katungkulan ng tao. Nilikha niya tayo para sambahin siya. Kaya napakahalaga na purihin natin ang Panginoon. Ang takot sa Diyos ay natatakot tayo na masaktan ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi ho natatakot tayo dahil galit tayo sa Kanya. Kinakabahan tayo sa Kanya. Hindi po. Natatakot tayo, ayaw natin na siya'y masaktan, ma-offend. Ayaw natin na siya'y mabigyan ng kalungkutan. Dahil dito, ang takot sa Diyos ay tunay na nagpapalaya. Nagpapalaya ang tunay na takot sa Diyos. Hindi ho pwedeng sabihin ng mga, halimbawa po, nangaalipin ang fornication, nangaalipin ang kasalanang immoral, nangaalipin po yan.
Kaalipin ang mga bisyo, kung ano-anong bisyo, pagsasabong, paglalasing, pagsusugal, at kahit sino pong may mga bisyo, sasabihin sa iyo nung kilala mong si Manong na mula maga hanggang gabi lasing, the following day lasing uli, na kaya ko naman kung gugustuhin ko. Tama? Pero ang reality, hindi niya makakaya. Kasi alipin na siya. Kaya pag hindi siya nakakainom at hindi siya nakaka-take ng gamot or illegal drugs, nangingilig. Tama? Sino dito nangingilig kapag hindi nakakainom ng lambanog, syoktong? Di ba may mga ganon? O hindi man kayo, nakita nyo, kapitbahay nyo. Tama? Sino dito nanginginig kapag hindi nakaka-take ng sigarilyo? Di ba? Laway ng laway, kung ano, di mapakali. Lalo na kung adik. Alipin na kasi sila. Tunay na lalaya lang sila kung sila ay may takot sa Diyos. Ibig sabihin, sila ay magpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. So, ang tunay na kalayaan ay ang takot sa Diyos. Lahat ba tayo malaya na? Malaya, malayang, malayang, malaya. Tayo po tumayong lahat. Amen! Glory to God, glory to God. Lift up your hands unto the Lord. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y malaya na. Ako'y kanyang iniibig. Ako'y kanyang pinoproteksyonan. Ako'y kanyang pinagpapala. Ako'y may kapangyarihan. Ako'y mayroong kapamahalaan. Hallelujah. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Glory to God. I pray, Lord God Almighty, GCCC, Amazing Church, membership. Lord, ang mga anak mo, hindi lang sila miyembro, sila'y miyembro ng pamilya mo. We are family of God. We are member of the family of God. Lord, bless these people. Bless us all together, Lord. Yes, lahat po kami may takot sa inyo. The fear of the Lord, God, will guide us in every decision we are going to do. Lord, we will fight the enemy with the fear of the Lord. God Almighty, we thank you. We praise you. We give you glory. We give you honor and praises and thanksgiving. At tayong lahat ay magsasabi ng Amen! 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 Hallelujah! Let us give praises unto the living God. Glory! Atin pong itaas ang ating kamay. Lord, narinig ng mga anak mo ang iyong banal, ang inyong makapangyarihan at banal na salita. Lord, nag-uumapaw na blessing sa buhay ng bawat isa. Lord, nag-uumapaw na kagalingan. Lord, ang mga inuman ng aming mga buhay ay umaagos ng masagana ang iyong mga pagpapala. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, be with your people. Be with your children. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.